Bago tuluyang pumasok si Liza, narinig niya ang isang maikling sipol mula sa kabilang kalsada. Hindi malakas, hindi bastos, parang simpleng tawag lang ng magkakilala. Ngunit nang hindi siya lumingon, mas lalo iyong lumakas sa isip niya. Sumakay siya, isinara ang pinto. Sa loob ng sasakyan, mas mainit kaysa sa labas. Ang upuan ay may punit na vinyl at ang amoy ng lumang araw, pawis, at disinfectant ay nakadikit sa hangin. Sa labas, nakita niyang sumenya si Marlon sa isang nakasibilyang pulis na bagong labas lang sa gate. Isang maikling tango, isang mabilis na kilos ng mata patungo sa tindahan sa tapat. Saka casual na naglakad palayo ang nakasibilyan, parang may bibilhin lang. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa opisina ni Rafael, dumating si Celso nang walang paabiso. Hindi siya pinigilan ng receptionist dahil kilala siya bilang konsultant ng kumpanya, isa sa mga taong bihirang pangalanan sa mga papel pero laging nasa paligid kapag may kailangang ayusin. Nakalong sleeves siya kahit mainit, kulay abo, malinis, walang logo. Ang mukha niya ay iyong klaseng hindi mo maaalala pagkaraan ng 5 minuto, at iyon marahil ang dahilan kung bakit siya kapaki-pakinabang. Pumasok siya sa opisina ni Rafael at hindi na naupo. May nagmasid sa station, sabi niya agad. Sino? Iyong babae at pulis. Napansin yata, sumikip ang mukha ni Rafael. Sinabi ko sa inyo, huwag kayong gagalaw ng lantaran. Wala naman pong lantad, attorney. Tinitingnan lang kung hanggang saan ang alam nila. Ang problema sa mga ganyang tinitingnan lang, sagot ni Rafael habang inilalapag ang reading glasses sa mesa, mas maraming kalat ang naiiwan kaysa sagot na nakukuha. Tumahimik si Celso. Sa loob ng katahimikang iyon, naririnig ang mahinang ugong ng aircon, ang tunog ng notification sa laptop ni Rafael, at ang mahihinang yabag ng mga empleyado sa labas ng opisina. Ang corporate floor ay nananatiling malinis, amoy carpet at bagong timplang kape, malayo sa alikabok at kaba sa presinto. Ngunit ang distansyang iyon ay huwad. Alam ni Rafael na ang dumi ng isang maliit na kasong ito ay pwedeng umakyat sa mga boardroom, sa mga family dinner, sa reputasyon niyang 20 taon niyang iningatan. Nasaan na ang files? Tanong niya. Hindi pa sigurado. Hindi pwedeng hindi pa sigurado. Bumigat ang boses ni Rafael. May pangalan ko ba? Wala pa kaming hawak. Iyon ang sagot mo. Sa unang pagkakataon, nag-angat ng tingin si Celso ng diretso sa kanya. Ang sagot ko, attorney, kaya pang iligtas. Pero habang nag-aatubili kayong pumili, mas maraming taong nagkaka-interes. Napaupo si Rafael. Ang pinaka-nakakainsulto sa lahat ay hindi ang pagbabanta kundi ang katotohanang may bahagi sa kanya na alam na totoo ito. Nagsimula ang lahat sa isang legal cleanup ng permits, ilang dokumentong hindi dapat lumabas, ilang transaksyong ginawa sa ilalim ng mga shell names. Noong una, papel lang. Puro papel. Mga pirma sa tamang lugar, tamang petsa, tamang butas ng proseso. Ngunit laging may taong nagbubuhat ng papel na iyon. Laging may driver, laging may messenger, laging may maliit na taong pwedeng masagasaan kapag may problema. Si Ramon ay dapat isa lang doon. Isa lang sa mga pangalan na hindi naaalala ng mga nasa itaas. Ngunit nang magkaroon ng discrepancy sa isang release order, siya ang napiling maglipat ng ilang folder palabas ng warehouse bago dumating ang audit. At marahil, sa kalagitnaan ng paghawak niya sa mga kaong iyon, may nakita siyang hindi niya dapat nakita. Sa sasakyan ng pulis, tahimik si Liza pero hindi mapakali. Ang kalsada sa labas ay dumaraan sa kanya na parang pira-pirasong eksena, tricycle na pan ng school kids, vendor ng taho, isang lalaki sa waiting shed na nakahawak sa Sobra, isang matandang nangingitim ang kuko sa kakalako ng Yossi. Lahat normal, lahat buhay, at nakakagalit iyon. Paano nagagawa ng mundo na magpatuloy ng ganoon lang? Sir, tawag niya kay Marlon nang sumakay ito sa unahan. May sumusunod po ba? Hindi agad sumagot si Marlon. Ipinasok niya muna ang seatbelt, sumulyap sa side mirror, saka bahagyang kumatok sa dashboard bilang senadorya sa driver na yumandar. Hindi ko pa masasabi. Aniya. Pero mula ngayon, hindi ka muna dapat mag-isa. Sa bahay po, lalo na sa bahay. Muling lumamig ang sikmura ni Liza. Iniisip na niya kanina ang pag-uwi, ang pagharap sa mga kapitbahay, ang pag-setup ng mga monoblock, ang puting tolda, ang pagdating ng mga kamag-anak na may baong tanong at payo.
Ngunit ibang usapan kapag may posibilidad na may tumitingin na pala sa bahay nila hindi para makiramay kundi para maghanap ng ebidensya o maglinis ng mga bakas. May kukunin pa po ako roon, sabi niya. Mga damit ni Papa. Saka hindi niya natuloy ang pangungusap. Saka mga gamit na pwede pang magsabi kung sino talaga ang tatay niya nitong mga huling buwan. Saka mga papeles na baka gusto niyang makita bago maaga ng iba. Saka ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama na minsan niyang napansin pero hindi binuksan dahil naniwala siyang may karapatan ang matatanda sa sariling sikreto. Babalikan natin, sabi ni Marlen. Pero hindi ngayon ng basta-basta. Ang tono nito ay hindi mapagkalinga. Propesyonal iyon. Pero sa sandaling iyon, mas kailangan ni Liza ang malinaw na utos kaysa malambot na awa. Habang bumabagtas ang sasakyan sa EDSA Service Road, biglang bumuhos ang maikling ulan ng hapon, iyong bigla ang buhos na wala pang 5 minuto pero kayang gawing abo ang kulay ng kalangitan at patakbuhin ang mga tao sa ilalim ng mga carinderia at waiting shed. Nagmistulang abo ang lungsod sa bintana. Kumalat ang mga patak sa salamin at pinutol-putol ang mga ilaw, karatula, at mukha sa labas. Naisip ni Liza na parang ganoon din ang nangyayari sa alaala niya kay Ramon. Hindi naman lubusang nawawala, nababasag lang. Nahahati-hati sa mga bersyong hindi niya mapagdugtungang mapagmahal na ama, ang pagod na lalaking laging kulang ang kita, ang taong natatakot sa tawag sa telepono, at ang posibleng taong may dalang dokumentong kayang magpalubog sa iba. Sa istasyon, dumating ang balita mula sa nakasibilyang pulis na sinundan ang lalaking tumanggap ng sobra. Hindi niya naabutan ang mismong laman, pero nakita niyang pumasok ito sa isang maliit na internet shop sa Escanitang likod ng palengke at ilang minuto pagkatapos ay lumabas ng walang dala, diretso sa motor ng rider na hindi nakauniporme. Baka dead drop, sabi ng nakasibilyan. O simpleng utos. Tumayo si Marlen sa harap ng whiteboard. Pinagmasdan niya ang pangalan ni Ramon, ang listahan ng tawag, ang partial plate ng sedan na naitala ng gate camera, at ang lumalaking posibilidad na may sabayang kilos na nagaganap legal cleanup sa taas, pananakot sa gitna, at pagmamadali sa mga bakas sa ibaba. Tinawag niya ang 2 tao niya. May request ako para sa SOCO review ng bahay ulit. Mas detalyado, lahat ng maliit na storage, ceiling gap, ilalim ng kama, likod ng appliances. Pati drainage sa likod. Sir, baka mag-react ang pamilya, sabi ng isa. Magre-react lalo kung may makakita roon na hindi tayo, sagot niya. Nang gabing iyon, bumalik sila sa bahay ni Liza kasama ang 2 forensic staff at isang babaeng pulis. Nasa labas na ang puting tent para sa burol, bahagya pang basa ng ulan, at ang mga plastik na upuan ay nakasalansan sa tabi. May ilang kapitbahay nang dumating na may dalang tinapay, kape, o simpleng chismis na binalot sa pakikiramay. Sa Pilipinas, hindi ka binibigyan ng sapat na panahon para mapag-isa sa lungkot. May darating at darating para tumulong, tumingin, magtanong, mag-alok, manghula. Pagbaba ni Liza sa sasakyan, damay kitagad sa kanya si Aling Cora. Anak, kumusta? Ano sabi ng pulis? May suspect na ba? Hindi makasagot si Liza. Ang babaeng pulis ang sumingit, magalang pero matatag, mamaya na po, Nay. Pumasok sila sa bahay. Mas mabigat na ngayon ang amoy ng loob kandila, bulaklak na mura, lumang kulob, at isang bahagyang amoy ng dugo na kahit ilang beses linisin ay parang nakadikit na sa semento. Ang kusina ay nakaayos na ng kaunti, pero alam ni Liza kung saan mismo nahandusay ang ama niya. Hindi man iyon nakikita, naroon pa rin sa isip niya ang hugis ng katawan, ang anggulo ng ulo, ang pakiramdam ng paghawak sa malamig nitong balikat. Miss Santos, sabi ng forensic staff, may ilang gamit lang po kaming sisilipan. Tumango siya. Dumiretso si Marlen sa kwarto ni Ramon. Maliit lang iyon. Isang electric fan. Isang aparador na may tabingi ng pintuan. Isang kama na bakal ang frame at lumulundo sa gitna. Sa dingding ay may kalendaryo ng funeral homes mula pa noong nakaraang taon at isang lumang larawan ni Liza noong graduation niya sa elementarya. Nakangiti, may hawak na medalya, at sa likod ay makikitang si Ramon ang kumuha dahil bahagyang tabingi ang kuha. Napahinto si Liza sa larawang iyon. Minsan hindi mo kailangan ng malaking alaala para masaktan. Isang lumang litrato lang, sapat na. Sinimulang halughugin ng forensic staff ang ilalim ng kama. Inalis ang lumang karton ng sapatos, isang sako ng damit,
isang plastic organizer na puno ng resibo at gamot. "Sir," tawag ng isa pagkalipas ng ilang minuto. May inilabas siyang manipis na kulay asul na folder na binalot sa grocery bag para hindi mabasa. Bahagyang nakadikit ang mga gilid na parang matagal nang itinago. Kinuha iyon ni Marlon gamit ang gloves. Binuksan niya ng dahan-dahan. Sa unang tingin, puro photocopy. Transfer permits, delivery receipts, inventory sheets. Ngunit nang i-flip niya ang ilang pahina, may isang dokumentong orihinal na may pirma at dry seal. At sa itaas, malinaw ang pangalan ng kumpanyang may initials na nakita sa litrato mula sa cellphone. DC Meridian Holdings. Nanigas ang likod ni Marlon. Hindi siya agad nagsalita. Sa tabi niya, si Liza ay nakasulyap na, hindi maintindihan ang laman pero alam na sapat ito para magbago ang lahat. "Ano po yan?" tanong niya. Dahan-daang isinara ni Marlon ang folder. "Posibleng dahilan kung bakit pinatahimik ang tatay mo." Biglang nawala ang lakas ng tuhod ni Liza at napaupo siya sa gilid ng kama. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtanong agad. Sa halip, pakiramdam niya ay may malalim na butas na unti-unting bumubukas sa ilalim niya. Ang ibig sabihin noon, alam nga ni Ramon ang isang bagay. Ang ibig sabihin noon, maaaring hindi siya basta nadamay lang, maaaring pinili niyang magdala ng katibayan. Maaaring nagbalak siyang magsalita, at kung ganoon, bakit hindi siya nagsabi sa kanya? Dahil ba sa gusto siyang protektahan? O dahil hindi siya pinagkatiwalaan? Parehong masakit ang sagot. "Sir," bulong niya, namamalot, kung may ganyan pala siya bakit hindi niya dinala sa pulis? Tinignan siya ni Marlon. Baka naghanap muna siya ng presyo. Baka nag-ipon ng lakas ng loob. Baka naghihintay ng tamang tao. Baka natakot. Saglit siyang tumigil, saka idinagdag, "Ang problema sa takot, minsan nauuna ang may kapangyarihan bago ka pa makapili." Sa labas ng bahay, may humantong sasakyan. Hindi malakas ang tunog, ngunit sapat para mapatingin ang lahat. Lumapit ang isang lalaking nakabarong na hindi bagay sa eskinita at nagpakilala ng mahinahon, "Ako si Attorney Javier Ong. Counsel po ng DC Meridian Holdings. Nandito ako para makiramay sa pamilya ni Mr. Santos at mag-abot ng tulong pinansyal." Sa loob ng bahay, nagkatinginan sina Marlon at Liza. Masyadong mabilis, masyadong maayos, masyadong maaga para sa simpleng pakikiramay. Pinagmasdan ni Liza ang folder sa kamay ni Marlon, pagkatapos ang pintuan, at sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang ama niya, may mas matigas na bagay na sumibol sa loob ng kanyang takot. Hindi pa tapang, hindi pa galit, isang uri pa lang ng pagkapit sa katotohanan kapag tinanggap niya ang pera ng mga taong posibleng dahilan ng pagkamatay ng ama niya, may isang bahagi sa kanya ang habang buhay na mananahimik. Ngunit kung itataboy niya sila, baka mawalan siya ng tanging proteksyon na kayang ibigay ng sistema. At sa pagitan ng dangal at kaligtasan, walang malinis na desisyon. At sa pagitan ng dangal at kaligtasan, walang malinis na desisyon. Huminga si Liza ng mabagal, ngunit hindi iyon nakatulong. Parang lalong naging malinaw ang pintig ng dugo sa kanyang sentido, ang bigat ng tingin ng mga tao sa loob ng bahay, at ang pakiramdam na kahit maliit ang kanilang sala ay bigla itong naging courtroom kung saan lahat ay naghihintay kung ano ang sasabihin niya. Sa labas, sa ilalim ng basang tolda, nagsisindi ng kandila ang mga kapitbahay. May nag-aayos ng thermos ng kape sa mahabang mesa. May batang tumatakbo sa gilid at sinisita ng ina dahil may patay sa loob. Lahat ng iyon ay napaka-pamilyar, napaka-Pilipino, at sa ibang araw sana ay nakakaaliw pa ang dami ng tao at pakikialam, pero ngayon bawat tunog ay parang dagdag na bigat sa dibdib. Si Attorney Javier Ong ay nakatayo sa may pintuan ng tuwid ang likod, maingat ang ekspresyon, hawak ang itim na leather envelope sa magkabilang kamay na parang handog sa lamay at hindi posibleng mityan ng panibagong kasinungalingan. Hindi siya mukhang kontrabida, mukha siyang iyong tipo ng abogado na marunong ngumiti sa misa, magbigay ng business card na malinis ang sulat, at magsabi ng nakikiramay po kami ng sakto ang tono. Iyon marahil ang dahilan kung bakit siya mas nakakakaba. "MS, Santos," sabi niya, bahagyang yumukod, "wala po kaming intensyong manggulo. Narinig lang po ng management ang nangyari at nais sana naming tumulong sa gastusin." Naramdaman ni Liza na gusto siyang hilahin ng dalawang magkasalungat na puwersa. Ang una ay ang kahihiyan ng kahirapan, iyong matagal na niyang kilala mula pagkabata.
Iyong simpleng katotohanan sa pamilya nilang walang ipon, malaking bagay ang kahit maliit na tulong, lalo na kung may patay, may kabaong, may renta ng tent, may kape para sa mga bisita, may pagkain sa mga magbubuhat, at sa dulo ay may puntod o nicho pang kailangang bayaran. Ang ikalawang puwersa ay ang mabigat na kutob na ang perang ito ay hindi tulong kundi piring. Kapag tinanggap niya, baka sabihin ng iba praktikal lang siya. Baka sabihin ng kamag-anak, ganun talaga, anak, kunin mo na, panggastos din yan. Baka sabihin ng barangay, at least may malasakit ang kumpanya. Ngunit may bahagi sa kanya na alam na sa sandaling kunin niya ang sobra, may kapiraso ng katotohanan na malulunod sa utang na loob. Hindi pa po kami handang tumanggap ng kahit ano, sabi ni Marlon bago pa siya makasagot. Hindi siya sumigaw. Hindi kailangan. Sapat na ang bigat ng boses niya para maramdaman ng lahat na pulis ito at hindi simpleng kamag-anak na nakikisawsaw. Tumingin si Javier sa kanya at ngumiti ng bahagya, propesyonal, disente. At kayo po ay SPO2 Marlon Reyes, investigador sa kaso. Saglit na tumigil si Javier. Hindi nahulog ang ngiti, pero may maliit na pagbabago sa mata niya, iyong mabilis na pagkikipot na para bang may kinumpyut na bagong risk. Nauunawaan ko po, sabi niya. Wala namang kondisyon ang pag-abot namin ng tulong. Humanitarian gesture lang ito. Ang humanitarian gesture, sagot ni Marlon, mas kapani-paniwala kung hindi kasabay ng active investigation. Narinig ni Liza ang mahinang pagsinghap ni Tita Nena sa likod niya. Hindi dahil gusto nitong kampihan ng abogado, kundi dahil sa mga pamilyang tulad nila, hindi sanay ang katawan sa harapang banggaan ng taong may posisyon. May built-in na hiya, may likas na ugaling umiwas sa eskandalo, lalo na sa harap ng mga bisita at kapitbahay. Ngunit lampas na sila sa puntong iyon. MS Santos, sabi ni Javier, ibinalik ang tingin kay Liza, wala pong masama kung may tumulong sa burol ng inyong ama. Iyan lamang po ang pakay namin. Pinisil ni Liza ang sariling mga daliri hanggang sumakit ang mga kuko sa palad. Naalala niya ang ama niya noon kapag may iniaabot na ayuda ang politiko tuwing may sunog o bagyo. Walang libre, anak, laging sabi nito. Lahat may kapalit, kahit simpleng litrato. Noon ay akala niya simpleng yabang lang iyon ng isang lalaking ayaw magmukhang kawawa. Ngayon niya naintindihan na may mas malalim na galit pala roon, galit sa sistemang binibigyan ka ng pabor para hindi mo mapansin kung gaano kaliit ang karapatan mo. Hindi ko po tatanggapin, sabi niya sa wakas. Mahina ang boses niya sa unang salita, pero lumakas sa dulo. Hindi po ngayon. Naramdaman niya agad ang pagkabigla ng ilang tao sa paligid, pati si Tita Nena na bahagyang napahakbang, na para bang gustong humabol at sabihing pwede namang pag-usapan muna. Ngunit hindi na binawi ni Liza ang salita. Tinignan siya ni Javier ng matagal. Hindi bastos, hindi galit sa mukha, ngunit sa ilalim ng maayos na kilos, may kung anong tumigas. Dahan-dahan niyang ibinaba ang envelope. Nirerespeto ko po ang desisyon ninyo, sabi niya. Pero tandaan niyo lang, hindi lahat ng gustong tumulong ay kaaway. At hindi rin lahat ng mukhang maayos ang hangarin ay malinis, sagot ni Marlon. Hindi na ngumiti si Javier. Tumango siya ng kaunti, saka lumingon sa mga kapitbahay na nakikinig sa labas na kunwaring abala sa pag-aayos ng upuan. Nakikiramay po kami, ulit niya, pero ibang-iba na ang tunog ngayon. Pag-alis niya, may iniwang manipis na katahimikan sa hangin, iyong tipong walang sino man ang gustong maunang magsalita dahil baka maputol ang bagay na hindi pa lubos maunawaan. Si Tita Nena ang unang bumasag nito. Anak, mahinang tawag niya kay Liza. Halatang pinipigilan ng inis at takot. Sigurado ka, lumingon si Liza sa tiyahin niya. Kita niya ang pagod sa mukha nito, ang praktikal na pag-aalala, ang mga kalkulasyon na pumapasok sa isip ng sino mang kailangang magpatakbo ng burol ng walang pera. Hindi niya ito masisisi. Sa katunayan, may bahagi pa sa kanya na gusto ring bawiin ang sinabi. Gusto niyang habulin ang abogado at sabihing sandali, paano kung kunin muna namin, para lang may tawid ang 3 gabi, para lang hindi kami mangutang sa 5 tao, para lang may maayos na kabaong si Papa. Pero kapalit yun, ano? Isang tawag sa hinaharap, isang pakiusap na huwag na nilang palakihin ang kaso. Isang mapanuring tingin mula sa pulis na alam na may dokumentong nakita sa ilalim ng kama. Sigurado po, sabi niya, kahit hindi buo ang loob niya. Minsan ang tapang ay ganoon.
Hindi siguradong paninindigan, kundi pagpili lang na huwag umurong sa salitang nasabi na. Ipinatabi ni Marlon ang folder sa isang evidence bag at ipinadala agad sa sasakyan. Pagkatapos, tinawag niya sa gilid si Liza. Sa likod ng bahay sila tumayo, malapit sa labahan kung saan may mga sampay na hindi pa natutuyo ng buo mula sa ulan. Amoy sabon, basang lupa, at lumot ang hangin. Sa kabila ng pader, may naririnig na radyo mula sa kapitbahay, lumang awiting kundiman na lalong nagpapabigat sa gabi. Makinig ka sa akin, sabi ni Marlon, tuyo at direkta. Mula sa nakita namin, posibleng hindi lang pera ang habol nila. Gusto nilang malaman kung may naitira pang kopya ang tatay mo. Kaya kung may kahit anong maalala ka kahit gaano kaliit sabihin mo agad. Napakapit si Liza sa dulo ng basang sampay. Wala na po akong maalala, sabi niya, pero habang binibigkas iyon, may maliit na eksenang kumirot sa isip niya. Isang hapon 3 araw bago mamatay si Ramon. Galing siyang palengke noon, may dalang supot ng kamatis at galunggong, nang makita niyang nakaupo ang ama niya sa may bakuran, may hawak na lumang rosaryo ng yumaong nanay niya. Hindi pala iyon karaniwan. Hindi nagsisimba si Ramon maliban na lang sa Pasko o kapag may patay. Ngunit noong araw na iyon, paikot-ikot sa daliri nito ang rosaryo habang nakatitig lang siya sa kalsada, parang may hinihintay na hindi niya gustong dumating. Pa, anong meron? Tanong niya noon. Tiningnan siya ng ama at ngumiti ng pilit. Wala, anak, naaalala ko lang nanay mo. Hindi niya pinansin noon. Akala niya simpleng pagkalungkot lang. Pero may isa pang detalye. Nang gabing iyon, nakita niyang binuksan ni Ramon ang maliit na altar sa sala, iyong lumang kahoy na lagayan ng santo at kandila, at may ipinasok sa ilalim ng telang puti na nakapatong doon. Napakapit ng mahigpit si Liza sa sampay. Sir, sabi niya bigla. Napalingon si Marlon. Baka may itinago pa si Papa sa altar. Hindi na siya nakahintay ng sagot. Nauna na siyang pumasok sa bahay, dumaan sa mga nakaupong kamag-anak at kapitbahay na napaatras ng bahagya dahil sa bilis ng lakad niya. Lumapit siya sa maliit na altar sa sala. Nasa gitna iyon ng dingding, may rebulto ng Santo Niño, lumang larawan ng yumaon niyang ina, 2 kandilang puti, at plastik na bulaklak na medyo kupas na ang pula. Nanginginig ang mga kamay niyang inangat ang tela sa ilalim ng rebulto. Wala agad, kundi isang manipis na kahon ng rosaryo at ilang lumang sobre ng abuloy sa simbahan. Pero nang inabot niya ang pinakalikod, may naramdaman siyang tiklop ng papel. Hinayla niya. Isa itong maliit na brown notebook, iyong murang tindahan lang, mga pahina ay may mantsa at bahagyang kulubat sa mga gilid. Sir, bulong niya. Kinuha iyon ni Marlon at mabilis na binuklat. Hindi dokumento ng kumpanya, hindi resibo, listahan ito ng mga petsa, plate number, oras ng alis at dating, at sa ilang pahina ay mga initials na may kasamang halaga. Sa gitna ng notebook, may isang pangungusap na isinulat na parang minadali, kapag may nangyari sa akin, si ADC ang nagsimula. Kumabog ang dibdib ni Liza nang makitang iyon. ADC, ulit niya, ngunit si Marlon ay biglang tumahimik. Ang 3 titik ay sapat para idikit ang pattern sa isang pangalan. Attorney de la Cruz. Hindi pa niya masabi ng buo. Hindi pa pwede. Ngunit ang instincts niya ay sumisigaw na papunta ito roon. I-secure mo ang paligid, sabi niya sa babaeng pulis. At huwag nang papasukin ang kahit sinong bagong dating. Sa kabilang panig ng lungsod, si Rafael ay nasa loob ng sasakyan niya, hindi na sa opisina. Pinauwi niya ang driver at siya mismo ang nagmamaneho, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa kapag 10 oras ng gabi. Dumaan siya sa Ayala, sa ilalim ng mga ilaw ng gusali na salamin ng pader, at pakiramdam niya ay lahat ng refleksyon sa paligid ay mata na sumusunod sa kanya. Huminto siya sa isang madilim na bahagi ng parking area sa tapat ng saradong convenience store at pinatay ang makina. Sa loob ng katahimikan, may isang bagay siyang matagal nang iniiwasan, ang tunog ng sariling konsensya kapag wala ng ibang nagsasalita. Hindi siya mamamatay tao, paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Hindi siya ang pumatay kay Ramon. Hindi niya inutos iyon ng direkta. Ang gusto lang niya ay ma-retrieve ang mga papeles bago pa lumaki ang problema. Gusto lang niyang maiwasan ang skandal na babagsak sa kumpanya, sa mga investor, sa sariling pamilya. Ngunit ilang hakbang ang pagitan ng gusto ko lang maayos ito at may namatay dahil sa mga desisyong ginawa ko. Sa law school,
Tinuruan silang paghiwalayin ang facts sa emotion. Sa tunay na buhay, ang facts ay laging may kasamang pawis, takot, at mukha ng taong naipit sa pagitan. Tumawag ang asawa niya. Tinitigan niya muna ang screen bago sinagot. Hello, Raf, nasaan ka? Malambing ang tono, pero may bahid ng pagtataka. Hindi ka pa umuuwi, may inaayos lang sa office. Okay ka lang ba? Ang ikli ng sagot mo buong araw. Napapikit siya. Naisip niya ang posibilidad na sabihin ang totoo. Hindi lahat, pero kahit piraso man lang. Sabihin na may problema sa trabaho, may investigasyon, may taong namatay, at hindi niya alam kung hanggang saan aabot. Ngunit sa mga pamilyang sanay sa respeto, kontrol, at pagpapakitang maayos ang lahat, mas mahirap aminin ang bitak kaysa magsinungaling. Pagod lang, sabi niya. Mauna na kayong matulog ni Bea. Saglit na katahimikan sa kabilang linya. Raf, sabi ng asawa niya, mas mahina na, kapag may problema, huwag mo na akong ilayo. Hindi tayo ganyan noon. Dumaan ang sakit sa dibdib niya na hindi niya inasahan. Hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil totoo iyon. Hindi nga sila ganoon noon. Noon ay naniniwala pa siyang pwedeng yumaman ng hindi nadudumihan ang kamay. Noon ay hindi pa niya kailangang timbangin kung alin ang mas madaling kainin sa konsensya, ang maliit na pandaraya o ang malaking pagbagsak. Pag-uwi ko, mag-uusap tayo, sabi niya, kahit hindi niya alam kung alin doon ang totoo ang pag-uwi o ang pag-uusap. Pagkaputol ng tawag, binuksan niya ang glove compartment at inilabas ang isang kopya ng dokumentong hindi niya nasunog. Tinitigan niya ang pirma sa ibaba, ang pamilyar na pirma niyang minsan niyang ipinagmamalaki dahil malinis, buo, at walang alanganin. Ngayon, para itong tatak ng sarili niyang duwag. Sa bahay ni Liza, palalim na ang gabi. Dumating na ang bangkay ni Ramon mula sa punerarya, nasa simpleng kabaong, kulay dark mahogany na halatang pinili dahil iyon ang abot kaya. Nang buksan ang takip para sa viewing, napaatras si Liza sa unang tingin. Maayos na ang mukha ng ama niya, inayos ng embalmer ang sugat, pinatla ang balat para magmukhang payapa, at sinuutan ito ng polo na siya mismo ang pinili ni Tita Nena mula sa aparador. Ngunit hindi payapa ang pakiramdam ni Liza. Hindi pa rin. Ang nakakakilabot sa mga patay ay hindi lang ang katahimikan nila, kundi ang tahimik na pagpapaalala na hindi na sila makapagsasalita para ipagtanggol o itama ang lahat ng iniisip mo tungkol sa kanila. Lumapit siya sa kabaong. Ang ilaw ng kandila ay kumikislap sa salamin ng takip. Inangat niya ang kamay at marahang idiniin ang daliri sa gilid, hindi sa mukha, hindi sa kahoy, kundi sa manipis na metal na border na naghihiwalay sa kanya sa huling pagkakataong makikita niya ito. Bakit hindi mo sinabi? Bulong niya, sapat lang para siya ang makarinig. Bakit kailangan mo akong iwan sa gitna nito? Walang sagot, syempre. Ngunit sa likod ng tanong na iyon ay may isa pa siyang kinatatakutan, baka sinabi nga ni Ramon sa paraan na kaya niya, at siya lang ang hindi nakinig dahil pagod na rin siya sa pagiging anak ng mahirap na laging may crisis. Naalala niya ang gabing huli silang nag-away. Ang boses niyang mataas, ang pinto ng kwarto na padabog niyang isinara. Ang mga salitang ikaw lagi ang may sikreto, tapos ako lagi ang mag-a-adjust. Ngayon, bumabalik ang bawat pantig na iyon na parang singil. Lumapit si Marlon sa may likod niya, hindi masyadong malapit, sapat lang para hindi siya magulat. Hindi kita mapapangakuan na magiging maayos ito, sabi niya. Hindi iyon consolation. Iyon ang dahilan kung bakit pinaniwalaan siya ni Liza kahit papaano. Pero kapag hindi tayo umatras ngayon, may lalabas. Napapikit si Liza. At kapag lumabas, may kapalit. Humarap siya sa pulis. Sa likod nila, nagdarasal na ang mga kapitbahay ng rosaryo. Aba, Ginoong Maria, paulit-ulit, magkakapareho ang tono, parang alon na tumatama sa dingding ng maliit nilang bahay. Sa kulturang kinalakhan niya, ang pagdarasal sa patay ay pahinga. Ngunit ngayong gabi, ang tunog nito ay parang countdown. Sir, tanong niya, kapag umabot ito sa malaking tao, protektado niyo pa rin ba ako? Hindi agad sumagot si Marlon. Narinig niya ang isang bata sa labas na pinapatahimik, ang katsarang tumama sa thermos, ang mahinang tik-atik ng ulan na bumalik sa bubong na yero. Sa wakas, sinabi niya, gagawin ko ang trabaho ko. Hindi iyon sapat para sa isang normal na tao. Ngunit sa mundong ginagalawan nila ngayon, baka iyon na ang pinaka-honest na pangakong pwedeng ibigay. Ngunit sa mundong ginagalawan nila ngayon, baka iyon na ang pinaka-honest na pangakong pwedeng ibigay.
Hindi na nagsalita si Liza pagkatapos noon. Bumalik siya sa tabi ng kabaong at umupo sa monoblock na bahagyang lumulubog sa hindi pantay na sahig. Sa harap niya, ang mukha ng ama niya ay tahimik, inayos ng mga kamay ng estranghero para magmukhang walang takot, walang lihim, walang bigat na pinasan bago mamatay. Ngunit alam ni Liza na peke ang katahimikang iyon. Hindi dahil galit siya sa patay, kundi dahil anak siya. Kilala niya ang maliit na tics ng ama niya kapag nagsisinungalingang mabilis na paghaplos sa baba, ang pag-iwas ng tingin, ang pilit na pag-ubo para maputol ang usapan. Kilala niya ang anyo ng pagod nito kapag wala na talagang maibigay sa bahay pero kailangang ngumiti pa rin. At ngayong nakahiga na ito sa harap niya, nakaayos ang buhok, pantay ang kwelyo, tikom ang labi, wala nang paraan para buuin kung alin doon ang totoo at alin ang itinago nito hanggang huli. Nagpatuloy ang rosaryo. Sabay-sabay ang boses ng matatanda, may bahid ng antok, pagod, at tungkulin. May ilang salitang nalulunok, may ibang sobrang lakas, at paminsan-minsan ay napuputol ng pagdating ng bagong bisita na sisilip muna sa kabaong bago uupo at tatahimik na parang kusa nang naiintindihan ang ritmo ng lemay. Sa kanto ng bahay, may dalawang binatilyong pinapahina ang boses habang naglalaro ng Mobile Legends, sinisita paminsan-minsan ng isang tiyahin dahil konting respeto naman. Sa mesa ng kape, nagbubukas ng biskwit si Aling Cora at inaayos ang baso na parang sariling kamag-anak ang patay. Ganoon sa mga ganitong lugar. Kapag may namatay, ang pribadong buhay ay agad nagiging komunal. Ang kalungkutan mo, hinahawakan ng maraming kamay. Minsan nakakatulong, minsan nakakasakal. Sa gilid ng tolda, tumayo si Marlon kasama ang babaeng pulis at isa pang tauhan. Hindi siya sumali sa rosaryo. Nakatitig lang siya sa kalsada, sa pagdaan ng mga motorsiklo, sa mga mukhang paulit-ulit sumisilip tapos naglalakad palayo. Nagpalit na siya ng posisyon ng dalawang tao niya, isa sa kabilang dulo ng eskinita at isa malapit sa waiting shed. Hindi sapat para sa full protection, alam niya iyon. Ngunit sapat siguro para maramdaman ng kung sino man na hindi nila pwedeng bastyusin ang bahay sa gabing ito nang walang nakakakita. Habang pinagmamasdan niya ang ilaw ng mga bahay sa tapat, bumalik sa isip niya ang notebook. Ang 3 titik, ADC sa trabaho niya, nakasanayan na niyang pigilan ang sarili sa pagmamadali sa conclusion. Ang initials ay maaaring kung ano-ano. Pangalan ng tao, pangalan ng lugar, pangalan ng kargamento. Ngunit sa timing ng lahat, sa folder na may pangalang DC Meridian, sa abogado na dumating agad, sa pressure na nararamdaman niyang umiikot sa kaso, parang unti-unting nagsasama ang mga linya sa isang larawang matagal nang gustong lumitaw. Hindi iyon nagbibigay sigla sa kanya. Mas nakakapagod pa nga, dahil kung totoo ang hinala niya, ang susunod na hakbang ay hindi na basta pagkuha ng statement o pag-trace ng numero. Kailangan na niyang pumili kung gaano kalalim ang gusto niyang hukayin ng isang butas na pwedeng gumuho sa ulo niya. Sa kabilang dulo ng lungsod, hindi pa rin umuuwi si Rafael. Nasa parking area pa rin siya. Ngunit lumipat na ng pwesto, mas madilim, mas tago. Hawak niya pa rin ang dokumento ngunit hindi na niya ito binabasa. Ang totoo, kabisado na niya ang nilalaman. Mga shipment records, internal movement authorization, backdated signatures, walang direktang pag-amin sa krimen, ngunit sapat para ipakita na may mga transaksyong pinadaan sa legal cover habang may mga permit na hindi dapat na aprobahan. Noong una, hindi niya ito nakita bilang krimen. Nakita niya itong compromise, iyong klase ng compromise na normal sa mga taong umaakyat sa corporate ladder sa bansang sanay sa diskarte. Kapag lahat gumagawa, hindi mo na tinatanong kung mali pa ba. Tinatanong mo na lang kung gaano kaingat. Ngunit ibang usapan kapag may patay nang nakahiga sa kabaong dahil sa mga kompromisong iyon. Bigla siyang tinawagan muli ni Celso. Hindi niya agad sinagot. Nang tumigil ang unang ring at muling tumunog, sa kanya pinindot. Ano? Nahanap nila ang pangalawang lalagyan, sabi ni Celso. Hindi na nagkunwari pa ng respeto. May notebook din daw. Nanigas ang likod ni Rafael. Paano mo nalaman? May nagbabantay sa lugar. Sino? Hindi mahalaga. Importante sa akin. Mas importante ang tanong kung ano ang gagawin ninyo ngayon. Napapikit si Rafael at bahagyang yumuko sa manibela. Anong laman ng notebook? Hindi buo ang report, pero may initials. Umigting ang panga ni Rafael. Pangalan ko ba? Hindi pa confirmed.
Pero malamang kayo ang gustong ituro ng matanda kung sakaling sumabog. Sa loob ng ilang segundo, walang ibang tunog si Rafael na narinig kundi sarili niyang paghinga. Naalala niya si Ramon sa unang araw na nakita niya ito sa warehouse. Tahimik, mabilis kumilos, hindi pala sagot. Iyong tipong nag-o-overtime nang hindi nagrereklamo dahil kailangan. Naalala niyang minsan ay binigyan niya pa ito ng 5,000 panggamot daw sa biyenan matapos isang delivery run sa Laguna. Tuwa pa ang nasa mukha ni Ramon noon, may halong hiya at pasasalamat. At ngayon, ang parehong lalaki ay nakahiga na sa kabaong, at siya, si Attorney Rafael de la Cruz, ay nasa loob ng sasakyan sa gitna ng lungsod na hawak ang ebidensyang pwedeng maglagay sa kanya sa gitna ng iskandalo o mas malala pa. Attorney, sabi ni Celso, mas mabagal na ngayon, habang may oras pa, pwede pa nating paliitin ito. Anong ibig mong sabihin sa paliitin? Bayaran. I delay. I deny. Hanapan ng butas ang notebook. Gawing hindi credible ang pamilya. Gawing isolated act ang pagkamatay. Ang bawat salita ay parang maruming tubig na unti-unting tumataas sa loob ng sasakyan. Ito ang mundo na matagal na niyang pinakikinabangan ngunit ngayon lang niya naramdamang lubos na kinamumuhian. At kung ayoko na, tanong niya, halos hindi niya na maalaya na nasabi niya. Sa kabilang linya, tumawa ng maikli si Celso. Hindi tuwang-tuwa, hindi rin nagulat, parang may batang narinig na imposible. Hindi po pwedeng ayoko na kapag nasa gitna na kayo. Pagkatapos noon, pinutol ni Rafael ang tawag. Hindi siya galit, mas nakakabahala ang naramdaman niya pagkapagod. Iyong malalim na pagkapagod ng taong ilang taon nang nagtutulak ng sarili niyang konsensya sa sulok para lang gumana sa araw-araw, tapos biglang hindi nakasya ang sulok. Sa bahay ni Liza, pasado 12:00 na ng gabi nang bahagyang hamupa ang dami ng tao. Nakatulog na sa silya ang ilang kapitbahay. Ang iba ay nagpaalam ng babalik daw bukas. Ang mga tita niya mula probinsya ay paparating palang kinabukasan ng umaga. Tumayo si Liza at dahan-daang lumabas sa tolda para huminga. Basa pa rin ang semento. May ilaw na dilaw mula sa poste, sapat para makita ang mga alulod, ang nakasabit na tarpaulin ng kandidato mula sa nakaraang eleksyon, at ang manipis na usok mula sa karinderyang naghuhugas pa ng kawali sa kanto. Tahimik na ang eskinita kumpara kanina, ngunit hindi payapa. Iba ang katahimikan ng lugar na may nagbabantay at may hinihintay. Lumapit si Marlen, hawak ang isang paper cup ng kape na halatang galing sa thermos ng mga kapitbahay. Hindi ka pa nagpapahinga, sabi niya. Hindi ko po kaya, sagot ni Liza. Humigop siya ng malamig na hangin at napangiwi dahil may halong amoy ng basang basura at sigarilyo. Kapag pinaikit ko mata ko, nakikita ko pa rin siya sa sahig. Tumango si Marlen, hindi sa pag-unawa kundi sa pagtanggap na iyon ang katotohanan. May kailangan akong sabihin, sabi niya pagkaraan ng ilang segundo. Napatingin si Liza. Iyong notebook, pwedeng maging mahalagang ebidensya. Pero pwede rin nilang sirain ang kredibilidad niyan. Sabihin na gawa-gawa, sabihin na ang tatay mo mismo ang sangkot sa mas malala pa. Naramdaman ni Liza na may humigpit na sinturon sa dibdib niya. Ibig sabihin, lalabas lahat. Lalabas ang kaya nilang ilabas. Tumingin siya sa kabaong sa loob ng tolda. Kahit patay na siya, hindi pa rin siya titigilan. Ganun talaga kapag may malaking taong tinatamaan. Natigilan siya roon. Malaking tao nga ba? Hindi sumagot agad si Marlen. Ngunit sapat na ang katahimikan niya bilang sagot. Napaupo si Liza sa mababang hollow block sa tabi ng pader, hinawakan ng sariling mga braso para sa kaunting init. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong tinuruan siyang umiwas sa gulo. Huwag papatol. Huwag magsasalita kung walang kasiguraduhan. Ay respeto ang mas nakakataas. Huwag mong ipahamak ang pamilya mo. Lahat ng iyon ay normal na aral sa bahay, sa barangay, sa eskwelahan, sa buong kultura nila. Ngunit paano kung ang mismong katahimikan ang dahilan kung bakit may namamatay? Paano kung ang respeto sa kapangyarihan ay siya ring naglulubog sa mahihina? Sir, mahina niyang sabi, kapag lumaban kami, may maniniwala ba? Napatingin si Marlen sa dulo ng eskinita, saka ibinaba ang tingin sa paper cup sa kamay niya. May ilan. Hindi iyon inspirasyonal. Hindi iyon malaking pangako, ngunit sa paraan ng pagsasalita niya, parang sinasabi rin niyang minsan sapat na ang ilan para umusad ang katotohanan, kahit hindi sapat para iligtas lahat.
Nang madaling araw, dumating sa presinto ang preliminary trace sa numero na paulit-ulit tumawag kay Ramon. Disposable SIM, tulad ng inaasahan. Ngunit may isang mahalagang detalye, 2 beses itong nag-connect sa cell tower malapit sa DC Meridian Warehouse sa Pasig sa parehong araw na kinunan ang litrato ng mga folder sa van. May isa pang detalye mula sa gate camera sa barangay. Ang itim na sedan na nakitang nakahinto kanina ay pumasok sa village sa Makati na rehistrado sa isang fleet company na regular na kinokontrata ng DC Meridian para sa executive transport. Nang mabasa iyon ni Marlon sa kanyang mesa, naramdaman niyang tumitindi na ang init ng kaso kahit malamig ang fluorescent light sa opisina. Ang problema, habang mas tumitibay ang pattern, mas lumiliit ang margin para sa pagkakamali. Nagpatawag siya agad ng closed-door briefing kasama ang immediate superior niyang si Captain Villanueva. Sa loob ng opisina ng opisyal, amoy na amoy ang pinaghalong lumang kahoy ng desk, aftershave, at usok ng sigarilyong matagal ng bawal pero halatang nakasanayan na. Inilatag ni Marlon ang folder copies, ang trace report, at ang notebook transcription. Tahimik na binasa ni Villanueva ang lahat. Hindi ito iyong klaseng superior na palabiro. Tahimik lang din, pero ang katahimikan niya ay iyong may timbang. Pagkatapos ng ilang minuto, inilapag nito ang papel at pinagmasdan si Marlon. Gaano ka kasigurado? Tanong nito. Sa probable cause. Palakas ng palakas, sir. Sa convictions. Hindi agad nakasagot si Marlon. Malayo pa. Umupo ng maayos si Villanueva at pinagsalikop ang mga daliri. Kapag ginalaw mo ang kumpanyang ta, hindi lang homicide ang bubuksan mo. May business permits, may city hall, may legal teams, may media handling. Baka umabot pa sa taas. So ano pong gusto ninyong sabihin? Gusto kong siguraduhin na handa ka sa katotohanan kapag itinuloy mo ito, hindi ka nababalik sa tahimik na desk work pagkatapos. Alam iyon ni Marlon. Matagal na. Ngunit iba ang marinig ng diretsahan mula sa superior. Iba ang bigat kapag may posibilidad ng may sulat ang pangalan mo sa memo, sa complaint, sa transfer order. May patay, sir, sabi niya. At mukhang pinatay para manahimik. Tinitigan siya ni Villanueva. Saka dahan-daang tumango. Sige, pero documented lahat. Walang shortcut. At wala kang kakausaping media. Una nating kunin ang warrant para sa additional corporate records. Bago pa sila makapaglinis ng todo. Pagkalabas ni Marlon sa opisina, hindi siya gumon. Sa halip, mas bumigat ang pakiramdam niya dahil totoo na. Hindi na hinala, hindi na personal crusade. Gumalaw na ang makina ng proseso, kahit mabagal at marumi. Sa Makati, bago sumikat ang araw, nakauwi rin si Rafael. Tahimik ang bahay. Nasa dining table ang isang plato na may takip, iniwang pagkain ng asawa niya. Sa living room, nakabukas pa ang side lamp. Walang tunog maliban sa air purifier at sa mahinang ugong ng ref. Inalis niya ang sapatos at naglakad papunta sa kusina, ngunit hindi siya kumain. Napatigil siya nang makita ang drawing ng anak niyang si Bea na nakadikit sa refrigerator gamit ang magnet 3 stick figures na magkakahawak kamay, may label sa itaas na Our Family, at sa gilid ay isang malaking bahay na may araw sa sulok. Napahawak siya sa countertop. Minsan pala, isang drawing lang ang kayang gumawa ng mas malalim na hiwa kaysa banta ng kaso. Dahil doon biglang pumapasok ang tanong na kanina pa niya iniiwasan, kapag dumating ang puntong kailangan niyang pumili, ang ililigtas ba niya ay pangalan niya o kung ano pa ang natitira sa pagkatao niya. Pumasok ang asawa niyang si Monica mula sa hallway, nakabalabal, halatang bagong gising. Hindi na ito nagsalita agad. Lumapit lang at tinignan siya. Anong nangyayari? Tanong nito. Hindi mahina, hindi mataas. Iyong boses ng matagal ng asawa na alam kapag hindi simpleng pagod ang dala ng isang tao. Tumingin si Rafael sa kanya, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, may naramdaman siyang matinding pagnanais na hindi nakontrolin ang salaysay. Sabihin ang totoo, o hindi bababa sa simulan ang totoo. Bamuka ang labi niya, pero bago pa siya makapagsalita, nag-vibrate ang telepono sa bulsa niya. Pareho silang napatingin. Isang bagong mensahe mula sa unknown number. Iisa lang ang laman, may kukunin ng pulis mamaya. Kapag hindi kayo gagalaw, kayo ang ibibigay. May kukunin ng pulis mamaya. Kapag hindi kayo gagalaw, kayo ang ibibigay. Matagal na nakatingin si Rafael sa screen bago niya namalayang tumigil na pala ang paghinga niya sa normal na ritmo.
Sa gilid ng paningin niya, nakita niyang napapansin na ni Monica ang pagbabago sa mukha niya. Hindi na iyon simpleng pagod. Hindi na rin ito iyong kontroladong kaba na kaya pang takpan ng isang abogado gamit ang maayos na tono at malamig na lowika. Ito na iyong takot na nakapasok sa laman, iyong tipong hindi mo na maitago dahil pati mga kamay mo ay may sariling panginginig. Raph, ulit ni Monica, mas mababa ang boses, mas direkta, ano yan? Dahan-daang ibinaba ni Rafael ang telepono sa counter, pero mali ang timing, nakita pa rin ng asawa niya ang huling linya ng mensahe bago namatay ang ilaw ng screen. Hindi na siya makapagsisinungaling ng buo. Pwede pa, oo, pero alam niyang kapag itinuloy niya, may mababasag na hindi na kayang ayusin sa pagitan nila. Huminga siya ng mahaba, pinisil ang gilid ng countertop, at sa unang pagkakataon sa napakahabang gabi, pinili niyang huwag unahan ng legal strategy ang katotohanan. May kaso sa trabaho, sabi niya. Mas malala kaysa sa sinabi ko. Hindi gumalaw si Monica. Nakaalalay lang ang isang kamay niya sa likod ng dining chair. Suot pa rin niya ang malambot na house robe, magulo ang buhok, walang ayos ang mukha, pero sa mga ganoong sandali, mas nakakatakot ang isang taong mahal mo kapag kalmado. Anong klaseng kaso? May taong namatay. Bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila na parang mabigat na kurtinang hindi na muling angat sa dati nitong gun. At may kinalaman ka? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Rafael. Iyon na ang sagot. Napapikit si Monica, saka tumalikod ng kalahating hakbang na parabang kailangan muna niyang lumayo kahit isang dipa para hindi agad masampal ang katotohanan. Diyos ko, mahinang sabi niya. Raph, anong ginawa mo? Hindi ako ang pumatay. Mabilis ang sagot niya. Masyadong mabilis, at pareho nilang narinig ang desperasyon doon. Pero may mga dokumento, may mga transaksyon, may lalaking nagdadala ng files. Tapos napahinto siya. Ang salitang tapos ay napakaliit para sa bigat ng lahat ng sumunod. Tapos patay na siya, sabi ni Monica para sa kanya. Unti-unti siyang tumango, hindi galit ang unang nakita ni Rafael sa mukha ng asawa niya. Pagkabigo, iyon ang mas masakit, dahil ang galit, minsan lumilipas. Ang pagkabigo, nag-iiba ng tingin habang buhay. May anak tayo sa taas, sabi ni Monica. Bahay natin ito, buhay natin ito, at may patay na tao sa gitna ng mga desisyon mo. Napaupo si Rafael sa dining chair. Bigla siyang nagmukhang mas matanda kaysa ilang oras ang nakalipas. May way pa para ayusin, bulong niya, ngunit habang sinasabi iyon, alam niyang hindi na niya alam kung anong ibig sabihin ng ayusin. Legal damage control, corporate distancing, o totoong pag-amin. Tumawa si Monica ng maiksi, tuyot, walang saya. Iyan lagi ang problema sa mga taong sanay may impluwensya. Akala ninyo kapag sinabing ayusin, pwedeng burahin ang nangyari. Hindi na nakipagtalo si Rafael. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng mamuti ng bahagya ang langit. Malapit na ang umaga, malapit na rin ang susunod na galaw ng pulis. At mas malapit kaysa lahat, ang desisyon na hindi na niya maipagpapabukas. Sa presinto, bago pa mag-alas 5, nakuha ni Marlon ang initial approval para sa request ng corporate record seizure at limited search sa warehouse annex ng DC Meridian sa Pasig. Hindi pa iyon full-scale operation. Masyadong maraming pirma ang kailangan para sa mas malaki. Ngunit sapat para kumuha ng ilang logs, dispatch records, at CCTV backups bago pa mapalitan o masira. Habang inaayos niya ang mga dokumento, naramdaman niya ang pagkirot sa batok na dala ng puyat. May malamig ng kape sa tabi ng keyboard. May 2 crackers na hindi niya pa nagagalaw mula kagabi. Ngunit hindi gutom ang problema niya. Ang totoo, may bahagi sa kanya na gusto nang matapos ang lahat kahit kapalit ang pagiging delikado ng susunod na ilang araw. Kapag nasa gitna ka ng mga kasong may amoy ng cover-up, ang pinakamasamang yugto ay kadalasang hindi ang putukan o habulan. Ang pinakamasama ay ang paghihintay kung sino ang mauunang matakot. Dahil kapag natakot ang maling tao, may nawawala. Ebidensya, witness, minsan pati pulis. Pumasok si Captain Villanueva sa bullpen at inilapag sa mesa ni Marlon ang isang manipis na folder. Background kay Attorney Rafael de la Cruz, sabi niya. Board Counsel ng Meridian Subsidiaries. Malinis ang public profile. Magaling magtago. Binuksan ni Marlon ang folder. Diploma, affiliations, pro bono work, family photos sa magazine spread ng isang charity gala.
Iyong klaseng lalaking hindi kaagad binabansagan ng lipunan bilang halaang ang kaluluwa dahil marunong siyang magmukhang matinong haligi ng komunidad. Sir, sabi ni Marlen, kapag umabot ito sa kanya ng direkta, may resistance tayo. May resistance tayo kahit saan pa umabot yan, tugon ni Villanueva. Ang tanong lang kung sino sa atin ang unang uurong. Nilinggan niya ang orasan. Alis kayo in 30. Sa bahay ni Liza, halos wala siyang tulog. Sandali lang siyang nakapikit sa monoblock sa tabi ng kabaong bago muling nagising sa tunog ng mahihinang yabag, pagdating ng panibagong bisita, at paulit-ulit na tanong ng mga taong hindi alam kung ilang beses na niyang sinagot ang anong nangyari. Ang umaga sa eskinita ay dumating na parang walang pakundangan. May nigel-alako ng pandesal. May tricycle na bumubusina sa kanto. May nagwawalis ng basang dahon sa tapat. Ang ordinaryong buhay ay muling nagbukas ng mga mata nito habang ang buhay nila ay nananatiling nasa pagitan ng kandila at kabaong. Dumating ang dalawang tiyahin niya mula Nueva Ecija, kapwa nakaitim, kapwa pagod sa biyahe, at kapwa may sariling bersyon ng pangungulila. Ang isa agad yamakap sa kanya at umiyak. Ang isa naman ay tumayo sa harap ng kabaong ni Ramon at napabuntong hininga na parang may mga bagay siyang alam sa kapatid niya ngunit hindi niya sasabihin sa harap ng iba. Anak, sabi ni Tita Belen pagkatapos ng maikling yakap, may nakausap ba kayong abogado? Narinig iyon ni Liza at agad kumirat ang sentido niya. Bakit po? Kasi may tumawag sa akin kaninang nasa bus kami. Lalaking magalang. Nagtanong kung kamusta raw ang burol at kung may kailangan daw. Sino? Hindi nagpakilala ng buo, basta sabi may malasakit daw sa pamilya. Napatingin si Liza sa loob ng bahay kung saan nakaupo si Marlen sa isang sulok, nagbabasa ng kopya ng notebook habang kunwaring umiinom ng kape. Lalong tumigas ang kutob niya. Hindi lang pala siya o ang presinto ang ginagalaw. Pati ang pinalawak na pamilya, kinakapa na. Ibig sabihin, tumitindi na ang pagnanais ng kabilang panig na hanapin ang pinakamahinang bahagi sa kanila. Karaniwan, iyon ang kahirapan. Iyong takot na mawalan ng pamasahe pa uwi, pambayad sa burol, pang-tuition ng anak, pambili ng gamot. Alam iyon ng mga taong may pera. Alam na alam nila. Lumapit siya kay Marlen at tahimik na sinabi ang tungkol sa tawag sa tiyahin. Napatango ang pulis, saka pinahigpit ang bilin na huwag sisigat sa unknown numbers at huwag tatanggap ng tulong nang walang kaalaman nila. Ngunit habang sinasabi niya iyon, parehong alam nilang halos imposibleng bantayan ang lahat ng pinto. Hindi lang pisikal na pinto ang tinutukoy, kundi mga pinto ng pangangailangan, ng hiya, ng utang na loob. Sa Pasig, tumigil ang dalawang sasakyan ng pulis sa tapat ng annex warehouse ng DC Meridian. Ang umaga roon ay hindi tulad sa eskinita. Mas maluwag ang daan, mas malalaking gate, mas tahimik ang paligid maliban sa malalayong truck at ungol ng diesel engines. Ang warehouse ay may mataas na pader, faded na logo, at guardhouse na amoy sigarilyo at instant noodles. Paglapit nila, agad sumaludo ang guard ngunit halatang kinabahan nang makita ang mga papel sa kamay ni Marlen. Sir, may authority po ba kayo? Tanong nito. Walang yabang sa tono, pero may ingrained na pag-iingat ng taong alam na ang maling pagpasok ng awtoridad ay maaaring sumire sa trabaho niya. Ipinakita ni Marlen ang dokumento. Habang binabasa iyon ng guard, napansin niyang may isa pang guard sa loob na mabilis na nagte-text. Pakibuksan ang gate, sabi ni Marlen. Pumasok sila. Sa loob, malamig ang hangin na may halo ng alikabok, curtain, langis, at chemical cleaner. Nakahilera ang mga palet ng kahon. May ilang empleyadong napahinto sa pagbubuhat nang makita ang pulis. Isang operations supervisor ang lumapit, pawisan, naka-idlace, pilit ang propesyonal ng ngiti. Good morning, officers. Ano pong maitutulong namin? Dispatch logs for the past 3 months. CCTV backups from Loading Baby and Annex Corridor. At access sa records room, sagot ni Marlen. Habang nagsisimula ang retrieval, naramdaman niya ang karaniwang corporate tactic, mahinahong pakikipag-usap habang bumibili ng oras. Sir, may it pa pong tatawagin. Sir, may sign-off pa po ang admin. Sir, hindi ko po hawak ang susi ng archive cage. Pinakikiramdaman niya kung alin ang totoo sa alin ang scripted delay. Nang buksan sa wakas ang records room, amoy saradong papel at lumang curtain ang sumalubong. Naghanap siya ng dispatch manifests na tugma sa petsa sa notebook ni Ramon. Sa ikatlong kahon,
Nahanap niya ang serye ng forms na may overlapping entries, isang truck na lumabas ng dalawang magkaibang oras sa parehong araw, iisang plate number, magkaibang declared cargo. Isa sa forms ay may notation na legal packet attached, at sa ibabang bahagi, pamilyarang pirma. Rafael de la Cruz. Tahimik na ipinakita iyon ni Marlon kay Villanueva na kasunod lang niya sa inspection. Pareho silang walang sinabi agad. Minsan sa imbestigasyon, ang pinakamalakas na reaksyon ay hindi sigaw kundi ang simpleng paghinto ng hininga. Samantala, sa Makati, nakatayo si Rafael sa harap ng salaming pinto ng study niya habang si Monica ay nasa loob, nakaupo, tahimik ngunit matibay ang tindig. Hindi na siya umiyak, nalampasan na niya ang luha at pumasok na sa yugto ng malinaw na paghusga. May dalawang opsyon ka, sabi niya. Magsinungaling ka ulit, iligtas mo ang sarili mo, at idamay mo tayong lahat sa dulo. O magsabi ka ng totoo bago pa sabihin ng iba para sa'yo. Hindi ganoon ka-simple, sagot ni Rafael. Hindi nga simple, putol niya. Kasi kung simple, matagal mo nang pinili ang tama. Tumama iyon ng diretso. Umupo siya sa tapat niya. Kapag nagsalita ako, hindi lang ako ang babagsak. May mga taong mas mataas. May mga kontrata. May mga records na pwedeng baliktarin. At kapag hindi ka nagsalita, tanong ni Monica, hindi siya agad nakasagot. Baka may masaktan pa, siya rin ang sumagot sa sarili. Tumango si Monica, may nasaktan na. Sa itaas, may mahinang yabag. Nagising na si Bea. Pareho silang napatingin sa kisame. Isang batang walang alam sa gusot ng matatanda, sa legal language, sa corporate shields, sa mga lalaki sa warehouse at driver na namamatay sa gilid ng sistema. Biglang naramdaman ni Rafael na hindi niya na kayang hayaang lumaki ang anak niya sa bahay na ang pundasyon ay tahimik na takot. Ngunit ang kabayaran ng pag-amin ay hindi paglilinis. Hindi sermon lang. Hindi public apology. Posibleng kulungan. Posibleng pagkawala ng lisensya. Posibleng pagkaputol ng lahat ng pinaghirapan niya. At dahil doon, naroon pa rin ang huling tukso ng duwag, baka may isa pang paraan. Baka pwedeng i-manage pa. Baka pwedeng limitahan ang damage. Ngunit ang mensahe kanina ay malinaw. Kayo ang ibibigay. Ibig sabihin, kahit sa mundo ng mga kasabwat, may antas ng pagtataksil. At sa punto ng pagtataksil, walang tunay na kakampi. Tumayo si Monica. Hindi kita didiktahan, sabi niya. Pero kapag pinili mong magsinungaling pa, huwag mo kaming isama ni Bea sa dahilan mo. Pag-alis niya ng study, naiwan si Rafael mag-isa kasama ang sarili niyang takot. Sa presinto, dumating ang forensic summary mula sa warehouse samples at home scene comparison. Ang putik sa bakas ng sapatos sa likod ng bahay ni Ramon ay may mineral composition na tumutugma sa industrial yard soil mix mula sa loading area zone ng Pasig Annex. Hindi perpektong smoke ang gun, ngunit isa pang linya sa parehong direksyon. Kasabay niyon, may dumating ding word mula sa isang confidential source na si Celso ay wala sa usual contact points mula madaling araw. Nawawala o nagtatago, parehong delikado. Si Marlon ay nakaupo sa harap ng mesa niya nang tumawag ang phone line. Internal line. Reyes, sagot niya. Ilang segundo munang walang boses. Saka isang lalaking pamilyar ngunit hindi pa nila direktang nakakausap sa investigasyon ang nagsalita. This is Attorney Rafael de la Cruz. Napatayo si Marlon. Anong kailangan mo? Makikipagkita ako. Hindi niya itinanong agad kung bakit. Alam niya ang bigat ng isang tawag na tulad nito. Nasaan ka? Hindi sa office. Hindi rin sa bahay. May tunog ng paghinga. Hindi ito ang tono ng abogadong kontrolado ang lahat. May mga dokumento ako. At may statement ako. Pero may kondisyon. Kumunat ang noo ni Marlon. Hindi ito negosasyon. Hindi ko sinasabing patawarin ninyo ako, sagot ni Rafael. Sinasabi kong may mga taong gagalaw kapag nalaman nilang nagsasalita ako. Kung gusto ninyong makarating sa buo, kailangan ninyong protektahan ang pamilya ko. At ang pamilya ni Ramon. Tahimik si Marlon. Sa likod ng katahimikan, marami siyang iniisip, bitag ba ito, controlled surrender ba, o huling attempt para diktahan ang damage. Ngunit kahit alin doon, may malinaw na katotohanan, nagsisimula ng mabasag ang loob ng isang taong nasa gitna ng sistema. Location, sabi niya. Nagbigay si Rafael ng lugar, isang lumang chapel parking lot sa gilid ng Memorial Park sa Taguig, malayo sa office district, hindi rin kasing sikip ng barangay. 30 minutes, sabi ni Marlon.
Pagkaputol ng tawag, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Ipinaalam niya kay Villanueva. Nag-set sila ng quiet meet, minimal team, body cams on, backup at distance. Bago siya umalis, tumingin muna siya sa printed copy ng litrato ni Ramon na kasama sa file. Hindi dahil sentimental siya. Kailangan lang niya ng paalala kung sino ang unang nawalan dito, para hindi siya malunod sa laro ng malalaking pangalan. Sa bahay ni Liza, dumating ang balita mula kay Marlon sa isang maikling tawag lang, may posibleng magsalita. Mag-ingat kayo, huwag lalabas. Matagal na nakahawak si Liza sa telepono kahit tapos na ang tawag. Sa harap niya, tuloy pa rin ang burol. May batang pinsan na inaantok at nakahilig sa tuhod ng tiyahin. May bagong batch ng pandesal sa mesa. May bagong dating nakamag-anak na iiyak, yayakap, at magtatanong muli. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ritual, may pagbabago na sa pakiramdam niya. Hindi ginhawa, hindi pag-asa. Mas tamang sabihing may nakitang siwang sa isang pader na akala niya solidong-solid ang kapal. Kung magsasalita nga ang abogadong iyon, anong mangyayari kay Papa? Lilino ba ang pangalan niya o mas dudumi? Mapapatunayan bang biktima siya, o lalabas na kasali siya pero nagbalak lang umurong? At kapag nalaman ng lahat, mababawi ba kahit kaunti ang galit niya sa sarili sa huli nilang pag-aaway? Wala siyang sagot, ngunit sa unang beses mula nang matagpuan niya ang ama sa sahig, may pakiramdam siyang hindi na lang sila basta naghihintay ng susunod na banta. May gumagalaw na ring katotohanan, kahit malamig, kahit huli. Sa Memorial Park sa Taguig, mapatla ang umaga. Ang damo ay basa pa, ang hangin ay may amoy ng lupa, wax ng kandila, at lumang bato. Tahimik ang lugar sa paraang iba sa lungsod hindi dahil walang buhay, kundi dahil puno ng mga pangalang tapos na ang kwento. Sa maliit na parking lot sa tabi ng chapel, nakaparada ang itim na SUV ni Rafael. Nakatayo siya sa labas, walang barong, simpleng long sleeves lang, hawak ang isang brown envelope at isang manipis na external hard drive. Nang bumaba si Marlon mula sa sasakyan, saglit lang silang nagkatinginan. Pareho nilang alam na sa mga susunod na minuto, may mababasag na hindi na maibabalik. Nasaan ang pamilya mo? Unang tanong ni Marlon. Pinauwi ko sa kapatid ng asawa ko, sagot ni Rafael. Hindi nila alam kung nasaan ako. At bakit ka namin paniniwalaan? Napabuntong hininga si Rafael. Dahil kung gusto ko lang tumakas, hindi ako tatawag. Tinaas niya ang envelope. May copies ito ng internal approvals, legal routing, at memo chain. Nandito rin ang pangalan ng mga nag-utos na i-retrieve ang records kay Ramon. Hindi ko iaalis ang pangalan ko. Kasama ako. Tahimik na kinuha ni Marlon ang envelope ngunit hindi pa binubuksan. At ang kapalit, wala nang kapalit sa akin, sabi ni Rafael, at ang boses niya ay pagod, hindi hero echo. Sa pamilya ko na lang. At sa anak ni Ramon, kung kaya ninyo. Sa sandaling iyon, may mahinang ugong ng sasakyan mula sa pangunahing kalsada. Lumingon si Marlon, instincts agad ang gumalaw. Isang van, maputi, walang marka, mabilis ang pasok sa side road na hindi dapat may pumapasok ng ganoon sa tahimik na Memorial Park. Kumuyam ang kamay ni Rafael. Sila na, bulong niya, at sa mismong sandaling iyon, naunawaan ni Marlon ang isang malupit na katotohanan, kahit ang pag-amin, sa bansang ito, kailangan mo pang ipaglaban para makarating ng buhay. Kahit ang pag-amin, sa bansang ito, kailangan mo pang ipaglaban para makarating ng buhay. Mabilis na gumalaw ang katawan ni Marlon bago pa makumpleto ng isip niya ang lahat ng posibilidad. Takip, sigaw niya, sabay hatak kay Rafael papalayo sa gilid ng parking slot at patungo sa mababang konkretong planter na may nakatanim na maputlang santan. Kumalabog ang brown envelope sa dibdib niya. At ang external hard drive ay muntik nang malaglag sa kamay ni Rafael bago nito napakapit ng mahigpit na parang iyon na lang ang huling matibay na bagay sa mundo. Ang puting van ay hindi huminto ng tuluyan, bumagal lang ng sapat para bumukas ang side door ng ilang pulgada. Wala pang putok, ngunit iyon ang mas nakakatakot dahil ibig sabihin may pag-iingat, may pagtansya, may posibilidad pang umatras kung makitang mali ang tiyempo. Sa kabilang side ng Memorial Road, ang backup vehicle ni Villanueva ay agad pamwesto pakurba, sapat para harangan ang diretsyong lapit. Bumukas ang pinto ng passenger side at bumaba ang isang pulis na nakasibilyan, baril ay nasa baba lamang ngunit handa. Tumigil ang van sa gitna ng dalawang desisyon. Sa loob ng ilang segundo,
Parang nakalaylay ang oras, isang manipis at nanginginig na hibla na pwedeng maputol sa maling kisap mata. Narinig ni Marlon ang sariling paghinga, ang mabilis na pagaspas ng dahon sa mga punong akasya, ang malayo ngunit malinaw na kampana mula sa kapilya na tila may sariling ritual na walang pakialam sa buhay ng mga nasa labas. Reyes, sigaw ni Villanueva mula sa kabilang sasakyan. Plaka, ngunit hindi plaka ang unang nakita ni Marlon. Sa siwang ng bahagyang bukas na side door, sumilip ang isang mukha. Hindi buo, kalahati lang, mabilis na tanaw, ngunit sapat para makilala. Celso, hindi naka-long sleeves ngayon. Simpleng itim na t-shirt lang, walang ekspresyon, parang tao lang na dumaan sa maling lugar. Ngunit ang mga mata niya ay malamig, walang bakas ng pag-aalinlangan. Saglit lang silang nagkatinginan ni Marlon, at sa isang iglap na iyon ay naunawaan nilang pareho na tapos na ang yugto ng pananakot. Kapag nandito na mismo ang isang tulad ni Celso, hindi na iyon mensahe. Clean up na iyon. Baba ang baril. Sigaw ng nakasibilyang pulis. Sumunod ang unang putok, hindi mula sa van kundi mula sa likod nitong third row kung saan may kamay na lumitaw, mabilis, sanay, at walang drama. Tumama ang bala sa poste ng ilaw malapit sa gate ng Memorial Park, nagpasabog ng maliliit na tipak ng pintura at semento. Sumubsob si Rafael sa lupa, natakpan ng mamahaling tela ng long sleeves ang putik at damo. Sa tabi niya, halos maramdaman ni Marlon ang panginginig ng lalaki. Hindi ito tapang ng isang nagbalik loob. Ito ang takot ng taong ngayon lang totoong naunawaan na ang sistemang matagal niyang pinakain ay kaya rin siyang nguyain. Sumagot ng warning shot ang backup, kasabay ng ingay ng van na biglang umurong ng patalikod. May pag-aatubili roon, hindi dahil ayaw nilang pumatay, kundi dahil hindi pabor ang pwesto. Bukas ang lugar, may pulis, at Memorial Park ito, hindi bakanteng lote o madilim na warehouse. Sa 2 pang segundo, isinara ang side door at mabilis na bumwelta ang van paatras, sumabit sa mababang gutter, saka dumiretso palabas ng side road. Plate partial, sigaw ni Villanueva sa radyo. White van, no markings, heading north. Hindi sila humabol agad. Mas mahalaga sa sandaling iyon ang 2 bagay sa harap nila, buhay pa ba ang mga nasa lupa, at nakuha ba ang ebidensya. Lumuhad si Marlon sa tabi ni Rafael. Tinamaan ka, hingal ang abogado. Namumutla, nanginginig ang kamay na may hawak sa hard drive. Hindi ko alam. Saka-saka palang napansin ni Marlon ang manipis na guhit ng dugo sa manggas nito, malapit sa biceps. Graze, hindi malalim, ngunit sapat para magdulot ng gulat at pagkawala ng lakas. Surface lang, sabi ni Marlon matapos mabilis na tignan. Kaya mo pa. Napatawa si Rafael ng maikli, halos baliw sa pagod at adrenaline. Iyan yata ang unang beses na may nagsabi sa akin yan nang hindi tungkol sa deadline. Hindi na siya pinatulan ni Marlon. Kinuha niya ang envelope at hard drive, mabilis na ipinasa sa isa sa team para masecure. Pagkatapos ay hinawakan niya si Rafael sa batok at pilit pinatingin sa kanya. Makinig ka, simula ngayon, wala ka ng kontrol. Naiintindihan mo. Pumikit si Rafael ng mariin, saka tumango. Oo, at anumang statement mo, recorded, documented, witnessed. Walang bawi. Oo. At kapag nagsinungaling ka kahit isang detalye, babagsak ka ng mag-isa. Doon tumingin si Rafael ng diretso sa kanya, at sa unang pagkakataon mula nang magkaharap sila, wala na roong aura ng abogado, ng board counsel, ng lalaking sanay magtago sa syntax at technicalities. Ang nasa harap ni Marlon ay simpleng tao na duguan ang manggas, marumi ang tuhod, at unti-unting nararamdaman ang kapal ng sariling mga kasalanan. Hindi na ako makakabalik sa dati kahit magsinungaling ako, sabi niya. Inilipat siya sa secure room sa presinto sa halip na ospital muna, matapos malinis ng medic ang sugat at mapatunayang hindi kritikal. Hindi perpekto ang desisyon, ngunit kailangan nila ang statement habang sariwa pa at bago pa may makapasok na abogado, fixer, o kung sino mang gagamit ng oras para sirain ang loob niya. Sa loob ng interview room, malamig ang aircon ngunit pinagpapawisan pa rin si Rafael. Ang white fluorescent light ay hindi maawain, ipinapakita nito ang pinong pangingitim sa ilalim ng mata, ang bahagyang pamumutla sa labi, at ang katotohanang hindi na niya kayang ituwid ang likod ng gaya ng dati. Nasa harap niya sina Marlon at Villanueva. May recorder sa gitna, may stenographer sa tabi.
Sa mesa ay ang brown envelope, bukas na, at ang ilan sa mga dokumentong laman nito ay nakalatag na parang mga buto ng hayop na kailangang pangalanan isa-isa. State your name, sabi ni Villanueva. Rafael Antonio de la Cruz. Profession: Attorney. Corporate counsel for several entities under DC Meridian Holdings and related firms. Ang bawat sagot ay parang hinihiwa sa maliliit na piraso ang buhay niyang iningatan sa pamamagitan ng credentials, affiliations, at maayos na damit. Dahan-dahan siyang nagsalita, hindi melodramatiko, hindi rin buo agad. May mga bahagi na kailangang hilahin. May mga pangalang inuunahan ng mahabang hinga. Ngunit umusad din. Inilahad niya kung paano nagsimula ang irregular movement ng permit files at environmental compliance records na may discrepancies sa petsa at approval routes. Paano ginamit ang legal department para linisin sa papel ang mga hindi dapat nakakalusot. Paano napasama si Ramon sa retrieval runs nang magkulang ang regular surir at kailangan ng taong hindi halata. Paano napansin ni Ramon na may duplicate manifests at may mga kargamentong papel lamang ang laman ngunit di naraan sa security na parang sensitibong materyal? Paano ito nagbanta, hindi ng malakas, kundi sa paraan ng mga desperadong ama, kung ilulubog niyo ako, magsasalita ako. At higit sa lahat, inamin ni Rafael ang pinakamasakit na bahagi, ang bahaging hindi man direktang utos ng pagpatay ay sapat para atali siya sa pagkamatay ng isa pang tao. I authorized retrieval pressure, sabi niya, halos hindi marinig sa unang bigkas. I told them to get back whatever Ramon had before any official inquiry reached the company. I did not order violence. But I knew the people sent to contain it were not clean. And I still proceeded. Sa likod ng salitang proceeded ay isang bangin. Hindi iyon aksidente. Hindi simpleng oversight. Desisyon iyon. Alam niyang may panganib. Pinili pa rin niya. Nang marinig ni Marlon ang linyang iyon, hindi siya nakaramdam ng moral victory. Sanay na siya sa mga pagtatapat na dumarating huli, pagkatapos ng dugo, pagkatapos ng mahabang gabi, pagkatapos mawalan ng pagpipilian ang tao. Ang problema sa ganitong mga pag-amin, totoo man, ay hindi nito binubuhay ang nawala. Nagbibigay lang ito ng mas malinaw na pangalan sa kasalanan. Sa hapon ding iyon, dinala kay Liza ang balita. Hindi sa text. Hindi sa chismis. Personal na sinabi ni Marlon, sa likod muli ng bahay, sa tabi ng parehong sampayan na ngayon tuyo na ang mga damit ngunit mabigat pa rin ang hangin. Pagod na pagod si Liza. Namamaga ang mata. Kumakapit sa kape pero hindi na gumagana. Nang sabihin sa kanya ni Marlon na may formal statement na si Rafael at inaamin nito ang papel niya sa pagtatangkang bawiin ang records, hindi agad niya naunawaan kung ano ang unang mararamdaman. Gan ba? Galit ba? Pandidiri, so totoo, bulong niya. May alam si Papa. Oo, at kasali rin siya. Doon napahinto si Marlon. Ito ang bahaging walang maginhawang wording. Kasali siya sa pagdadala, pero base sa statement at notes, mukhang gusto na niyang umatras. Mukhang maglalabas siya. Napakagat si Liza sa labi at tumingin sa lupa. May maliit na langgam na may bitbit na mumong tinapay. Pilit tinatawid ang basang linyang iniwan ng tumulong gripo. Ang liit-liit ng tanawing iyon, ngunit doon siya napatingin dahil hindi niya kayang diretsuhin agad ang bigat ng narinig. Ang ama niya ay hindi inosenteng wala talagang alam. Ngunit hindi rin ito ang ganap na halimaw na kinatatakutan niyang baka lumabas sa dulo. Isa itong lalaking nahulog sa maruming trabaho, nabaon, natakot, at huli nang nagtangkang kumawala. Mas madali sana kung masama na lang siya ng buo, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi iyon para kay Marlon. Para iyon sa sarili niyang pagod ng utak. Mas madali sana kung mapuot na lang ako. Umangat ang tingin niya at doon na siya umiyak ng buo, hindi tulad ng mga naunang hikbi na pigil at tahimik para sa mga bisita. Ito ay iyak ng anak na napilitang tanggapin na ang mahal mo ay kayang magkamali ng malaki at mahal mo pa rin, at dahil doon mas masakit ang lahat. Lumapit si Tita Nena nang marinig siya at niyakap siya mula sa likod. Anak, mahina nitong sabi, sarili ring umiiyak. Ang yakap na iyon ay hindi sagot. Ngunit sa mga pamilyang Pilipino, madalas yakap ang unang anyo ng pagtanggap kapag hindi pa kaya ng salita ang buo. Pagsapit ng gabi, kumalat na sa mga pahayagan at online pages ang paunang balita, Corporate Counsel under inquiry, Surir Slay linked to permit irregularities, Police secure statement. Wala pang lahat ng detalye.
ngunit sapat para magliyab ang pangalan ng kumpanya at umikot ang mga tawag sa mga newsroom, city offices, at legal departments. Dumating din ang mga reporter sa kanto ng eskinita, may hawak na mic at cellphone, nagtatanong sa mga kapitbahay na agad ding naging masigla sa pagbabahagi ng alam nila kahit kahapon ay pawang hinala pa lang iyon. Kailangan pang harangin ni Marlon at ng barangay ang ilan sa kanila para hindi magmukhang palabas sa telebisyon ang burol. Sa bahay naman ni Rafael, hindi na umuwi si Monica kasama si Bea. Nasa kapatid niya sila. Nag-iwan lang siya ng isang maikling mensahe bago patayin ang telepono, hindi kita kayang harapin ngayon. Gagawin ko ang dapat para sa anak natin. 3 beses binasa iyon ni Rafael sa holding room habang hinihintay ang formal turnover sa fiscal. Bawat basa ay parang lalo niyang nararamdaman na kahit nagsalita na siya, hindi naman ibig sabihin malinis na siya. Ang public confession ay hindi subang nakakatanggal ng dugo. Sa totoo lang, nagsisimula pa lang doon ang tunay na pagkawasakang pagkawala ng lisensya, ng pangalan, ng tiwala ng anak, ng pagtingin ng asawang matagal niyang pinagkunwaring nililigtas. Sa araw ng libing ni Ramon, makulimlim ang langit. Hindi umulan, ngunit mabigat ang hangin na parang may pinipigil. Puno ang eskinita ng mga taong hindi na lamang dumating para makiramay kundi para makakita sa sentro ng balitang napanood o nabasa nila. May ilang nakaitim na salamin. May ilang may halatang curiosity sa mukha. May ilan ding tunay na nagmamalasakit. Sa ganitong mga pagkakataon, mahirap paghiwalayin ang awa sa pag-usisa. Inilabas ang kabaong mula sa bahay habang sabay-sabay ang panalangin. Humawak si Liza sa isang gilid, katabi ang mga tiyuhin at ilang kaibigan ng ama niya sa dating trabaho. Mabigat ang kabaong, mas mabigat pa ang pakiramdam na ito na ang huling paglipat ng katawan ng tatay niya mula sa bahay patungo sa lugar na hindi na nila maabyutan sa araw-araw. Habang binabagtas nila ang makitid na eskinita, nadaanan niya ang sari-sari store kung saan siya binibilhan ng candy noon, ang waiting shed kung saan minsan silang mag-amang naghintay ng tricycle sa ulan, at ang kanto kung saan siya huling naglakad ng padubog pauwi matapos ang huli nilang away. Lahat ng sulok ay may alaala. At lahat ng alaala ngayon ay may bagong mantsa ng katotohanang hindi na mabubura. Sa sementeryo, matapos ang maikling pari at mga huling awit, lumapit si Marlon sa kanya ngunit hindi agad nagsalita. Sa malayo, nakikita ang ilang sasakyan ng media ngunit pinahinto sa gate. May isang sasakyan ding may tint kung saan, ayon sa security, may gustong magbigay ng bulaklak ngunit hindi na pinababa ang sender nang malaman kung sino ang pamilya. Hindi na tinanong ni Liza kung sino. Wala na siyang gustong tanggapin mula sa mga anino ng kasong ito. Magsasampa na ang fiscal, sabi ni Marlon sa wakas. Hindi ito matatapos agad. Maraming haarang. Maraming lulusot. Tumingin si Liza sa hukay na unti-unting tinatabunan ng unang mga pala ng lupa. Makukulong ba siya? Alam nilang pareho kung sino ang tinutukoy niya. Posible, sabi ni Marlon. Pero kahit makulong ang ilan, hindi ibig sabihin buo ang hustisya. Tumango si Liza. Hindi iyon bago. Matagal na niyang alam kahit bago pa mangyari ang lahat na sa bansang tulad nila, ang hustisya ay madalas pira-piraso. Minsan dumarating, pero tabingi. Minsan may napaparusahan, pero hindi lahat. Minsan may katotohanang lumalabas, pero kapalit ang pagkasira ng alaala ng isang taong mahal mo. Dinampot niya ang isang dakot ng lupa at inihulog iyon sa kabaong. Sa simpleng tunog ng pagbagsak ng lupa sa kahoy, may kung anong nagtapos at may kung anong nagsimula rin. Hindi kapayapaan, hindi rin ganap na paghihiganti. Isang mas mabigat na uri ng pamumuhay lang iyong may alam ka na ngayong hindi malinis ang mundo, hindi malinis ang mga mahal mo, at hindi malinis kahit ang pagnanais mong ipagtanggol sila. Pagkatapos ng burol, pagkatapos ng balita, pagkatapos ng statement at mga dokumento, ang naiwan sa kanya ay hindi closure kundi responsibilidad na dalhin ang pangalan ng ama niyang parehong nagkamali at sinubukang umayos ng huli na. Nang matapos ang seremonya at unti-unting nag-alisan ang tao, tumayo si Liza sa harap ng puntod ng mag-isa. Ang sapatos niya ay may putik. Namamaga ang mata niya. Ang palad niya ay may bakas pa ng alikabok mula sa lupa. Hindi kita mapapatawad ngayon, mahina niyang sabi sa bagong tambak na lupa. Pero hindi rin kita itatapon. Huminga siya ng malalim, at sa unang pagkakataon mula nang makita niya ang dagwang katawan sa sahig, hindi siya humiling ng himala, hindi siya humiling ng balik, at hindi siya humiling ng madaling sagot.
Tinanggap lang niya ang masakit na katotohanang may mga kwento talagang hindi nagtatapos sa hustisya o kapayapaan, kundi sa pagpili ng mga naiwang buhay na huwag nang magsinungaling sa sarili. Sa malayo, tumunog ang kampana ng sementeryo. Sa kalsada sa labas, nagpatuloy ang trapik ng Maynila. At sa ilalim ng makulimlim na langit, umalis si Liza dala ang isang apelyidong nasugatan, isang galit na hindi patapos, at isang katotohanang nakuha nila kapalit ng buhay, pamilya, at lahat ng dating akala nilang kayang itago ng katahimikan.